Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa vlog ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tayo with evidence. Happy Valentine sa lahat ng love. May love life, walang love life, sawi, lahat na lang. O ito na, grabe si BP Sara, binulgar ang sikretong baho ni Claire Castro. Yan na. Si BP Sara, di ba noon sinabi ni BP Sara, gusto niya ng bloodbath? Sisimulan ko na. Naku, yan na ang sinasabi natin eh. 2026 is the year for VP Sara para bumangon at magsimula na ang bloodbath, mga kabibig. Bloodbath, I can give you bloodbath. Hala, ito na. Excited pa ako sa lahat ng ipapasabog ni VP Sara, mga kabibig. Lalo na itong si Claire Castro na atat na sumagot sa mga komento ni BP Sara. Oo. Meron siyang sagot sa lahat, mga kabibig. Natural na high blood sa Madam Claire Castro. Hinabihan lang ni BP Sara na, Claire Castro, yan ang pinaka ano pa, nagbibigay ng kahihiyan sa buong bansa. Hala, grabe yung pasabog ni VP Sara. Bakit kaya nagbibigay ng kahihiyan itong si Claire Castro sa buong bansa? Anong meron kay Claire Castro na parang hindi naman gigil si VP Sara, kundi hindi rin siyang galit. Ang emosyon ni VP Sara, parang nandidiri siya. Nandidiri siya kay Claire Castro. Mura giluod siya ni Claire Castro. Basta bisaya pa ba, pweh, luod ni mo dayo eh. Kain suka ka din. Noon, Lenero Brede, ngayon, Baby M. Noon, kakamping, ngayon, Uniping ka. Di ba? Basta lang we'll talk about pera-pera. Ganun talaga ang buhay eh. Kaya ngayon kumibig, si BP Sara, hindi na matatakot sa inyo. Sige, sagutin nyo lang ako ng kung ano-ano. Basta ako, isa lang sasagot ko. Pero si Claire Castro, ang dami niyang satsat. Ang dami niyang sagot. Halatang galit na gustong manakit. So ito kamibiga, ito yung video ni Claire Castro na kung saan single statement lang ang sinabi ni VP Sara, pero grabe ha. Ni Claire Castro, parang hindi mo na ma-imagine ang kanyang mukha, ang kanyang emosyon. Ito kamibiga, let's watch this video. Yung hindi ko alam kung napanood niyo po yung bahagi nung sinabi ni VP Sara na nagbigay siya ng mensahe patungkol sa Valentine's Day sa inyong dalawa ni Pangulong Marcos. Sa kay BBM o kay Claire message. sa Valentine's. I-great lang kasi. Unta mo dayon silang duha. Dayon ang tamong duha. At ang bahagi po na message niya, magkatuluyan daw sana kayo ng Pangulo. Reaksyon po ninyo at meron po ba kayong Valentine message din sa kanya? Napanood ko po yan. Dahil sa isang TV network ay tinranslate yung kanyang sinabi sa lingwahe na Tagalog. So napanood po natin yan kung paano pa siya tumawa na may halong mali siya ang dating sa aking pananaw. So, ganito po bang leader tulad ni VP Sara ang dapat nating hangaan at dapat nating ilagay sa pedestal? So meaning, agree ka na si VP Sara ay hinahangaan at gustong ilagay sa pedestal ng maraming Pilipino. Wala, galing sa bibig ni Madam Claire ba, huling-huli talaga. Huling-huli talaga yung mga words niya na parang takot na siya na kung si VP Sara na ang uupong presidente. Parang gusto niyang ipamukha sa mga Pilipino, oy, ganito yung gusto niyang leader. Ang bastos, napaka-immoral ng pag-iisip. Excuse me, Day, Bisaya mi, Day, ha? Yung ginawa ni VP Sara, Day, pang-aasar lang yun, Day. Kung papatulan mo, Day, ikaw ang talo. Ang anumang salitang nagagaling sa kanya ay puro paninira, puro insinuation, puro ka-immoralidad. Wow, grabe naman. Ang Pangulo po ay mayroong pamilya, Tapos, mapagmahal na asawa, tapos, mabuting ama. At ako rin po ay may pamilya. So sa isang tulad na ni Vice Presidente na magsasalita ng ganito, ito po ay napakababa bilang babae. At sa mga ganitong sitwasyon, yung kanya mga kaalyado na nagmamarunong sa communications at mga nagmamarunong, bakit ikaw lang ba ang marunong? Bakit ikaw lang ba ang marunong sa communication? Itakot ka nga sa isang debate eh. Hala ka, nagmamarunong daw yung mga ni BP Sara. propagandista, isang hiling
Maaari niyo po bang turuan ang Vice Presidente sa kanyang communications? Bigyan niyo po ng Comms 101 Wow. para magkaroon naman ng konting, or rather, katiting na pagka-statesman. Oh. At ang aking message, Valentine message sa kanya, Ano? VP Sara, Mhm. spread love. Not fake news, Mhm. not immorality. Oh. Don't be a Chucky. Oh. Para sa inyo daw po, what is love? Wow. Love is my own Chucky. Husband ko, name niya ay Chuck. Oh, Chucky din pala ang pagmumukha ng kanyang asawa. Kaya pala gusto niya ang Chucky kasi Chucky din pala ang mukha ng kanyang asawa. Ito ba yung 101 communication na sinasabi niya? What is love? Hala, ito yung magaling. Ito yung nagmamaroon. Yan na. Like sa iyo, sa Claire. Nako, paano kung surprise po yan kay First Lady? I-announce na natin. Hayaan po natin na maging private ang kanilang pagsi-celebrate ng Valentine's Day. May pahabol po si Gilbert Perdes, DWIZ. Tungkol sa Valentine's Day, Opo, kung saan po kayo magba-Valentines? Kasi sinagot niya, yung kay Pangulo dapat itatanong ko. susundan mo ako. Actually, sa bahay lang. Sabi ng asawa ko, although, sabi nga natin, every day should be a Valentine's Day. Walang araw-araw dyan. Every day dapat magkasama kayo. Walang araw-araw, everyday. Ano na? Walang araw-araw. Everyday magkasama. Wala, walang araw-araw. So everyday magkasama. So ano yun? Anong klaseng communication yun? Grabe naman, Madam Claire. Oy. Parang ikaw yata na kailangan ng 101 dyan. Yun. Okay. Si Claire Castro, nagdadala yan ng kahihiyan sa ating bayan dahil tinawag siya na spokesperson ng Office of the President. At syempre, kapag nagsasalita ang Office of the President, nakikinig ang buong mundo, hindi lang yung mga kababayan natin. Correct. At syempre, kapag ganun yung nagsasalita at ganun yung sinasabi ng nagsasalita, ay nagdadala siya ng kahihiyan sa bayan natin. Kaya dapat hindi na siya pinapakinggan at pinapansin. Agoy, hindi na siya dapat pinapansin at pinakikinggan kasi tama naman si VP Sara, di ba? Spokesperson is not only for the Filipinos, but ito din ay nagko-convey ng message sa buong mundo. And mali-mali din mga mensahe niya. Di ba kung ano yung sinasabi ni Claire Castro, i-interpret ng buong Pilipinos at buong mundo na galing yun kay BBM. So kung mali-mali ang mga sinasabi ni Claire Castro, so kahihiyan din ito ni BBM. Ang pambansang kahihiyan, asar talo. Guilty yarn, galingan mo lang para sulit. Grabe naman, kailan pa naging mapanira ang mga sabing nagkatuluyan ba sila? Nang ikaw ay nagsalita ng Chucky, but happy ka pag-risbakan, galit ka, ano ba yan? O, tama. Ito yung mga komento ng ating mga netizen. Kaya, Claire Castro, kung risbakan ka ni VP Sara, huwag kang magalit. Kasi ikaw din mahilig mang-resback. Diba? Si VP Sara, isang salita lang, risbakan ka na galit ka na. Diba? Gusto mo nang manakit. Si VP Sara, wala lang. Ito, Hindi ko kayo uurungan, VP Sara, to stand firm against any possible impeachment trial. That's good. Oo, binababoy na kayo, niyurakan na yung pagkatao niyo, yung pangalan Duterte. Si VP Sara, babangon yan eh. Hindi ko kayo uurungan. Yun ang mangyari. Kaya yung iba, takot na sa 2028. Takot. Vice President Sara Duterte's trust rating remain high because the Duterte brand of leadership has proven to be effective in reducing crime, promoting tourism, and boosting our economy. Yan ang sabi ni Representative Kiko Barzaga. O Claire Castro, anong sasabi mo dito? Sabi naman ni Claire Castro na si Duterte ang one of the most corrupt daw. Grabe. Di ba yung amo mo ay anak sa pinakakurakot sa Pilipinas at nasulat pa ngayon sa Guinness Book of Record eh. Yun talaga ang totoong pinakakurakot kasi nasulat sa Guinness Book of Record. So, yun si Bongbong Marcos anak sa pinakakurakot na leader. Hindi lang sa buong mundo. 'Di ba? Tapos, question pa nila yung net satisfaction rating ni VP Sara. 54 kay VP Sara, kumpara kay BBM na -3.
So ang sabi ni Cristo, ang totohanan, ang Pangulo ang siya nagtatrabaho at ang ilan ay nagbabakasyon lamang. Si BP Sara daw nagbabakasyon lang, pero si BBM, bakit negative 3? Kung saan nagtatrabaho naman si BBM. Yun ang paniniwala mo. Pero ang maniniwala ng mga respondents, hindi nagtatrabaho si BBM. Kasi kung nagtatrabaho si BBM, hindi sana mahirap yung mga respondents. Kahit hindi ang mga respondents, kahit buong Pilipinas, ang buong Pilipino, hindi sana mahirap at hindi sana ganito ang nangyayari sa Pilipinas ng maraming flood control project anomalies. Kung wala yan, baka posibleng tataas pa ang trust rating ni BBM. Or kung mapakulong ni BBM yung totoong buwaya sa flood control project, there's a possibility aangat talaga itong net satisfaction rating ni BBM. Pero hindi eh. Pilit pinipigilan eh. Pag papunta na sa Malacanang ang issue sa flood control, cut, pigil. Ang mga tao nakaka-understand. Ang mga tao ay alam na ang script ninyo. Kaya yun, negative 3 si BBM. Good afternoon, Yusek. Ma'am, the social Ito ang sagot. Good afternoon, Yusek. Ma'am, the social weather station's 2025 fourth quarter survey showed that 54% of respondents were satisfied with VP Sara's performance, while the president has only 40. A survey done Ang sakit niya din, no? Sinampal ka, no? Sinampal si Claire Castro ng katotohanan. Palagi niyan sinisiraan naman Duterte, pero dito, makikita niya na kahit anong gawin kong paninira, mataas pa rin si Sara eh. 24 to 30 November 2025. Reaction po ng Malacanang. And naniniwala po ba kayo sa resulta gayong lagi namang wala ang Vice Presidente? Ikaw nagsabi niyan na laging wala ang Vice Presidente. So, kung ang susunod mong katanungan sa nagbumula ang rating na to, hinahanap din po namin. Dahil Kawawa naman. kahit ano po maging numero dyan, ang katotohanan, ang Pangulo, ang siya nagtatrabaho at ang ilan ay nagbabakasyon lamang, ay hindi po maaaring pasinungalingan ni naman. Anong klaseng trabaho meron si BBM? Yung pa-party-party, yung nandun si Sharon Cuneta, or yung invited lang si BBM kasi kailangan siya, kasi presidente siya. Anong klaseng trabaho ba yung pumirma ng bills, yung nagbasa ng GAA, tapos hindi niya alam kung bakit may mga insertions nangyari, yung merong flood control project anomalies and ghost projects, yung sa SONA, nagyabang siya na merong ilang ba thousands of flood control, inulan lang, binaha lang, parang biglang nawala yung mga pangyabang niya. Ano bang klaseng trabaho? Yung Bukana Bridge? Anong klaseng bridge? Ang meron ba siyang bago? Parang wala yatang proyekto si BBM under his name. Puro sinunod niya kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So yun ba tatawag yung trabaho? Yung taga-inaugurate lang, taga-cut ng ribbon? Ay, grabe naman, napakahirap na trabaho yun, Auntie Claire. Diba? Functional ba? Kasi si VP Sara, punta man siya sa The Hague or pauwi siya sa Pilipinas, every now and then nakipag-communicate ang OVP sa kanya. Panahon ng bagyo, sinong unang on the ground, namimigay ng pagkain, mainit na saucepas, Vice President Sara Duterte, namimigay ng food pack, Vice Presidente, namimigay ng mga relief pack, Vice Presidente. Sa Iligan, sa ibang lugar na binaha, nandun ba ang presidente? Sa Mindanao, meron ba ang presidente doon? Walang pumunta kasi alam ni BBM na mga tao doon ay hindi maka-BBM, mga pro-Sara doon. So, kinalimutan na ni BBM. Wala nang pakialam si BBM sa Visayas at Mindanao kasi alam naman namin matatalo kami doon. So, it's all about politics. It's not service, but it's all about politics, di ba? So, ngayon, sabihin mo, nagtatrabaho si BBM, saan? So sana po ang mga survey ratings na to ay hindi magsilbing paglilinlang sa katotohanan kung sino ba talaga ang nagtatrabaho at sino ang hindi. Basahin natin nga bibiga. Naku now, drama later. Bitter is the K, madam. Ang katotohanan, ang Pangulo ay magnanakaw kaya dami niyan tinatrabaho paano maubos ang pondo ng bansa, di ba? Ang sipag, bonus kasama niya sa pagnanakaw, pinsan niyang butod si Martin Luther Romualdez, 10 ng kaaliado niyang mga buhaya. Hayos, ang sipag ng Pangulo, grabe, from Nele Jostol. Parang sa buong buhay ni Claire, puro ganyan ang narrative niya. Bakit may press con pa kung same lang naman ang sagot na lahat ng press con? Wait, sinong reporter yan?
Yung colostomy bag ni Bangang, ang na Bangang, puno na anti-Claire. Tell it to the Marines. Problema po kasi, nagnakaw muna ng 3 taon nang naubos na ang kaban bago gumawa ng drama. Oh. Giggle yarn, anti-Claire, ang nagtrabaho, samantala yung nangyari sa Visayas at Mindanao, si Ma'am VP Sara man lang ang pumunta. Siyempre, low-key lang siya, di tulad nyo na may pakamera, action pa. Read my lips, kaya anti-Claire, malapit na ang 2020. Nagdadala talaga ito ng kakahihiyan sa Pilipinas, sabi ni Danilo Kapugan sa Balsa. Kapag hindi pa more ang resulta, ay pumupunta si Anti-Claire sa ibang dimension para questionin ang survey. Iba kasi iniisip ni Madam Claire, iba din dimension iniisip ni Madam Claire Castro. O yan, kabibiga, yun ang mga gising na ang taong bayan mataas ang rating ni VP. Si BBM negative. Di ba ang sakit? Sabi ni Claire Castro, nagtatrabaho si BBM, pero bakit negative? Bakit ang baba ng net satisfaction rating? Kung talagang nagtatrabaho, bakit hindi tumataas? Hindi naging 90, 98? Bakit hindi ganun, Anti-Claire? You ask yourself, bakit nga ba? Kasi akala ni Anti-Claire si BBM nagtatrabaho, pero bakit hindi ito epektibo sa mga tao? Bakit hindi ito napapansin ng mga tao? Baka si Claire Castro lang talaga ang may alam. Ito pa. Mas maraming Pinoy ang kontento sa performance ni Vice President Sara Duterte at Senate President Tito Soto kaysa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon yan sa SWS survey. Batay sa survey noong November 24 hanggang 30, 54%. Grabe no, ang taas ng VP ng 54. Last September 52. To November 54. So tumaas ang 2%. Hala ka. Ang nagsabing satisfied sila sa performance ni VP Sara na mas mataas sa 52% noong Setyembre. Bumaba rin ang dissatisfied sa kanya mula 30 to 26%. Kaya umangat ang kanyang net rating sa positive 28 mula sa positive 22 o parehong katumbas ay moderate. Si Soto naman ay nakakuha rin ng moderate net satisfaction. Kay BBM nga hindi pinapakita niya ngayon Kasi baba talaga, super kabibig. Yun ang tanong. Claire Castro, kung talagang nagtatrabaho si BBM, bakit ganito ang resulta ng survey rating? Hindi kayo maniniwala kasi bakit? Hindi mataas kay BBM. Alerkin lang to si Madam Claire. Ay, kung ano-ano ang nasa SF. Ay, okay lang yan, Claire. Okay lang, tanggapin nyo na lang. Na yan ang talaga ang nangyayari. Wala namang problema doon, di ba? Kung saan nagmula ang rating na ito, hinahanap din po namin. Bakit? So yun lang kabibe, grabe no, isang malaking kahihiyan si Claire Castro. Yan ang pasabog ni VP Sara. True or false? Comment down below. And don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Bye everyone, see you next time.